Di ba lang sinampal na lang ako. Kung mag-sinampal ako, mag-ihilip. Oo. Pero yung mga salita na manggagaling sa pamilya, Sariling magulang mo pa. wala akong mukhang iharap sa kanila sa iba. Wala akong may pagmamalaki na ngayon. Wala ka na ipagmamalaki niyo. Pero alam mo, may magagawa ka pa at malaki pa ang pag-asa, Bal. Bata ka pa, 42 pa lang eh. Sabi nga nila, life begin at age 40. May pag-asa pa. May pag-asa pa. Tandaan mo yan. May pag-asa pa. At nandito ang Team Daddy Frankie. Dulas po, akatan na ako. Bakit pala ako nahagdan? Alam mo na, isa kong yung pinsan. Kasama ko na noon. Bakit ko pala nahagdan doon yung magulang? Yung nanay ko. Yung tatay ko, bakit pala galing na pala yun? Ang sabi sa akin ng nanay, buhay na pa pala. Patay ka na. Nadasilan ka namin. Okay. Oo nga. Patay ka na. Balik ka pa. Nadasilan ka na. Lumalikod lang ako. Akala ko masusurprise ka. Kasi tinalaman lang ako kung nangyari sa akin. Kung ano nangyari sa'yo. Kung bakit hindi ako nakapaganda. So, lahat yun. Nasa lang sa akin ko. Sabi ko, kasi tinaluman lang ako. Walang expect kung sa kung kalagayan ko sa Manila kung ano. Hindi yung muna sinabi sa akin. Ang gusto sa puso ko yun. Pero paano ako? Sabi ko kay ano man lang, kahit late na lang yung birthday ko. Magpapahadap rin ako. Nakapamili na ako ng square. Kasi para i-surprise. Pero ako yung surprise. Ikaw yung na-surprise. Umuwi ka after long time, tapos nung nagkapera ka, umuwi ka doon para i-surprise sila. Pero ikaw ang na-surprise sa sagot nila sa'yo. Di ba yung tumatak? Di ba lang sinampal na lang ako? Kung mag-sinampal ako, mag-ihilip. Oo. Pero yung mga salita na manggagaling sa pamilya, Sariling magulang mo pa. doon ako nag-start na bumalik akong Manila. Nung pumunta ako ng Manila, nagpatuloy ko yung buhay ko. Jim, hindi ko pwede mo na. Doon na yung sabi ko, siguro kaya akong magiging bato na lang ata yung puso. Ano yung ayusin ko lang yung sarili ko. Sa sarili ko. Jim, tuloy-tuloy, Jim. Nangupahan ako ng malit na party. Sa mayroon banda. Pero tuloy-tuloy yung chat ko at check ng mga emails. Doon ko nakilala yung nagdala sa akin sa abroad. Yung na-mission ko na ata yung pangalan ng dad. Doon ko nakilala yun. So, sa yung usapan namin. Sabi ba ko uwi siya dito. First time. Tapos, yun nga, wala sa amin mga ilang linggo. Umuwi siya. Magkita daw kami ng isang hotel dito sa Makati. Malaking hotel. Sikat na hotel, 5-star hotel. So, pumunta ako. Tapos, pero sinabi niya na akong room. Sasabihin mo na lang niya sa information. Sinabi, tapos mamaya bumabas siya. Yun, kita na.
Tapos pinakita na ako sa hotel. Pinakain mo na. Tapos, kasi nasabi ko na sa kanya nung problema ko. Lahat na. Sobrang nang laking katawan ko. Yun, nagustuhan niya. Kasi nagkakamtokan kami. Gustuhan niya naman ako. Pag ano na, tapos sabi niya, darating pa yung isa niyang friend. Galing din naman, nababasa. Pupunta kami ng Boracay. Pero nung dumating, ibang hotel namin siya nag-stay. Yung babae kaibigan niya. Tapos inikot niya muna ako. Yung may singer akong kaibigan, ay may tumakbong, nag-singer na kaibigan ko. Hindi ko makatake lang, humingi siya ng mga pangalan. In-invite ko yun. Tinix ko. Kumain kami sa Remo. Kalimutan ko na yung restaurant. Kasama yung bago kong kakilalang po na bago sa mukha. Pero nag-uusap na kami. So, binigyan ko pa ng pera. Maglungi ako. Inipin ko lang dito kasi yung po niya. Kung ano, matuturn ako. Tapos, siniba ko sa ganyan daw. May nanghiram siya ng 3,000. Pero hindi na yun nabayaran. Tapos, ano nga nangyayari? So, kinabukasan, pumunta na kami ng Boracay. Tapos sila yung ilang days ko na sa Disney. Kasi nang sabi niya ako ng pera, pinakuha niya ako ng medyo magandang apartment. Tapos pinapadala na. Pero nagpapadala ako doon. Kasi ulong ko at ginano. Oo. Siyempre, nung buhay mo medyo may pera ka na, pinapadalhan mo rin yung mga magulang mo. Kahit nasa abroad na ako noon, pinapadala ko. Hindi mo rin pinabayaan yung nanay tatay. Dinadaan ko yun sa kumari ko. Pinapadala mo sa kumari mo, tapos yung kumari mo. Kasi binigyan ko na extension ng card ko yung kumari ko. Doon ko na inano sa card para siya na magpadala. Sinasabi ko na lang. How you gonna sure na yung pinapadala mo sa kumari mo is nakakarating sa parents mo? Mahirap kasi hindi ako sure kung ibigay kasi mahirap kontakin doon. Wala pa cellphone. Sa probinsya wala akong sure na. Pero nung kasi yung visa na ko ako multiple tapos 1 in 3. So every month kailangan ko mag-extend. Every month umuwi ako. Pero hindi ako umuwi doon. Yung pangalawang balik ko ng Pilipinas, dumiretso ang 2011 yun. Sa bahay ninyo? Sa Dolores? Sa Eastern Samar? Libertad. Eastern Samar. Diyos, yung kapatid ko humingi ng ganito ba niya. Pinasabi doon sa nagpapadala sa kanila. Yung kumari, binilang ko yun. Pag-uwi ko doon, bango-bango. Marami ka ng pera noon. Na iPhone. Ang kapatid ko nandun, nakitira 2. Kasi noong bago pa ako mag-abroad, ilan na lang yung natitirang babae, yung natitirang kapatid ko. Kasi yung babae kong isang kapatid, wala na yun yung kasama ng lumipas. So, nakasama siya ng paglubog ng lumipas. So, yun yung dating ko doon, sobrang bango-bango. Bango-bango. Kamagana. Oo, pag marami kang pera, pag umuwi ka sa probinsya, lahat sasalubong. Fiesta nun eh. Fiesta. Ang saya. Mahirap yung alam yung mahirap yung sasakyan. Oo. May oras. Hanggang ngayon, mahirap pa rin ba doon? Kasi yung dating iska, sabihin na, Morongan State University. Ang tagal ko nung dinakawit, 2011 yung uwi ko. Pero may komunikasyon ako sa nanay ko yung last na communication ko is yung last year. Kung nagtatrabaho pa ako bilang cook sa
sa akin. So, paano nangyari at naging cook ikaw? Well, fashion ko na yun. Passion mo talaga. Tapos nag-aaral ako. Sinabay ko na yung pag-aaral. Okay. Kasi yung nag-aaral ko ng bahay Chinese. Limutan ko na yung mga Chinese na iba. Yung malalalim na. Kasi nagbubulakbul din ako doon sa Barkada. Paano nangyari at unti-unting nawala ang pera mo? Paano? Noong pag-uwi, may naipon ako noon. Nung pag-uwi ko ng Pilipinas. Alam ni Mami, ayaw si Ma'am. Alam niya. Tumira ako sa hotel. Nagpasarap ako sa buhay. Hindi ko namamalayan na. Pero ang dami kong kaibigan na kasama. Hindi ko alam namamalayan na. Yung pagbubuo na pala. Hindi mo namalayan na yun na pala yung huling perang darating sa'yo. Hanggang sa halos naikot yung katang Bicol, kung saan. Hindi ko alam yung nagano na pala yung huling perang maano. So, something ako nakatala ng ilang months. Nasyak ako. So, umuwi ako doon, yung kaya kay Hair. Sa Thailand, umuwi ako doon. So, kasi sila lang yung parang nagmahal na sa akin. Dati pa ako, bago pa ako mag-start ng yung bago pumayagpag, tapos yung naging model, yung naging malaki. Sila yung pumupok sa akin nun, pero tumutulong din naman ako sa kanila kahit papaano, kahit sinasabi ko. So tuwing uwi ko na ako tumutuloy, hindi ako umuwi sa pamilya nun. Dahil sila naman nila sa akin. Pero noong pinapadalan pa ako nun, nagpapadala pa rin ako. Tapos yung punta sila ng Bataan, ng Olonga po, sa sila pinamaw lang sila. Pinapalang pa na ako. Ang laki din kami naitulong ko sa kanila. Tumara kami ng Olonga po. Yung kahit na wala akong pera, nagtrabaho na rin ako doon ng nagpapayagasa. So hanggang lumuwas naman ako ng Manila. So pagluwas ko ng Manila, doon ako nag-start ulit ng trabaho. Bilang cook na naman ng catering. Hindi ko nang nag-mission kung ano pangalan ng catering. Tapos hanggang na nag-start na naman ako yung catering. Dahil sa mabait kami yung kanilang doon ng dahil sa Barkada naman. Kaya, gusto ko bumalik na naman ako ng Olonga. Tapos bumalik na naman ako ng Manila. Tapos pang dahil bumalik na naman ako sa Manila para magtrabaho. So, nung huling ko na doon sa catering na yun, yung huling trabaho ko na talagang yung sa Barkada na naman. Umatras na ako noon. Bumalik na naman ako bumalik na naman ako ulit. Pero ilang araw lang ako doon. Kasi siling ko na yung diba? Doon ako pumasok sa Michoroca. Yung malaking kantin naman. Oo. Doon ka nagluto. Ilang niluluto, 42 na po tayo. Pero dalawa naman kami. Kasi sobrang dami. Dalawa yung cook. Pero ako yung Master chef. Pinaka-head chef. Hindi naman ako sa nagmamayan sa pumulo. Wow. So, hindi natin masyado ayan. So, ilang buwan ako tapos pumayang Batangas, balik na naman. Tapos para magbakasyon. Kasi ko, yung pinakahuli na talaga,
Yan yung barkada na ng tuloy na Tuluyan ng nawalaan na. tumira ng Lansangan. tumira ng lansangan. Bakit ka napatira ng lansangan? As in, wala ka nang makontak ng mga kaibigan mo na kahit patuloyin ka man lang? Bay, kumukontak ako ng mga kaibigan. Oo. Yung mga natulungan ko dati. Oo. Wala, hindi mo na kasi kung sasabihin, halimbawa, umingi ako ng kahit pagkain man lang, Mm-mm. sasabihin nila wala. Kung sino pa yung naging kumari ko. Mm-mm. Tapos, yung talagang naging ex mo dito Mm-mm. sa Pilipinas, wala. Blinak ako. Sabi ko, yung iba kong kaibigan, blinak ako. Hanggang sa natuto ako mga lakad. Oh. Bit ko yung matuto ako manghingi, bumalagbag. Noong una nahiya pa ako. Mas di pa ako sanay. Pero hanggang sa tumagal na, kailangan kong sanayin ang sarili ko kasi hindi ko pwede hingihan din yung mga homeless din na katulad. Oo. Tapos naiintindihan ko niya sila. Pero pag kumikita naman ako, sa pagbubukas ng 7-Eleven, pag humingi sila sa akin ng pangkape, binibigyan ko rin sila. Mm-mm. Hanggang sa napadpadaan, sa Ermitin, hanggang sa napadpad ako ng bindi. Doon nagkaroon yung mga kaibigan kong iba na galing Ermita, yung kilala. Doon sa saing-saing kami, natuto na akong bumalagbag. Mm-mm. So umiikot ako ng hanggang Libertad para manghingi ng lulutuin na ulam. Ito, yung Libertad dyan sa TAC. Umiikot ka na dyan. Okay. Para sa Libertad na yung palengke. Oo. Pinagsasabay ko yung may bitbit ako sa pinagsasabay ko yung panghingi ng pera. Buti hindi nag-cross ang daan natin dyan. Almost 15 years na kami nagmamarket dyan. Siguro talagang hindi nag-cross yung daan natin. Siguro. Yung mga Pero so, eto ilang month ka na talaga na naging taong lansangan? noong August, Last August. So 7 months or 6 months? August 27 na Oo. po. So 6 months sabihin na natin. So ibig sabihin, maiksi pa lang. Pero pag pag nag-iinom ako, ayun may 3 days, babalik sa trabaho. Tapos pag uuwi naman ako ng Batangas, ayan yung pinakahabang ganyan. Pinadalhan naman ako na naman. Tapos yung mga barkada ko talaga. May tanong ako sa iyo, Bal, kasi nakuha ko na rin yung routine ng buhay mo. Kaya mo pa bang baguhin ang buhay mo? Kaya mo bang magbagong buhay? At kaya mo bang layuan yung mga kaibigan mo na sa tingin mo ay hindi true friend? Kaya. Kaya pa, di ba? Maaga pa, hindi pa huli ang lahat. Naisip kahapon. Kahapon naisip mo na, Yung pinaka-final na talaga. pinaka-final na. Yung nakuha pa nilang kunin yung sir. O, nung nakuha nila yung cellphone na binigay ko sa'yo and then 5,000, anong naisip mo? Anong na-realize mo? Pag-gising ko, na-realize ko na. Sa 5,000, binigyan ko pa sila ng pera noon. Tapos, delivery ko pa sila ng kung anong gusto nila. Tapos, nagtira ako ng ang uwi ko ng Batangas. Nilagay ko lang sa gilid ng karton kung saan ako nakahiga. Nakuha pa rin nila yun. Nakuha pa rin. At eto pa tanong ko, Bal, no? Kaya mo bang iwasan yung anak? Kaya kong iwasan yan. Pag nasa Batangas ako, hindi naman ako nag-iinom doon.
So makatuwid kaya ka nagiinom dito para Sa lungkot, naano din ako doon sa barkahan niya. until now, may tampo ka pa rin ba sa mga magulang mo? Wala na. Wala. Wala na akong tampo sa kanila. Tanda na ako, parang tampo pa sa kanila. Okay. Simula nung namatay ang tatay ko na hindi ko nakita. Hmm. Doon ko nabawasan yung tampo ko sa kanila. Tapos nung nalaman ko nung last year na yung nanay ko may matanda na nahinanap. Hmm. Doon hindi wala yung gusto, yung ano ko sa nanay. Gusto lahat sa kanila yung para sa mga kapatid ko. Kahit na nauna sila sa akin, nung may tampo ako sa kanila. Inuwihan ko pa rin nung burol niya. Hmm. Umuwi pa rin ako. Doon nag-start yung pagpapatawad ko doon sa kapatid ko. Tapos ayaw mo lang umuwi kasi siyempre wala akong mukhang iharap sa kanila sa iba. Wala akong may pagmamalaki na ngayon. Wala ka na ipagmamalaki yun. Pero alam mo, may magagawa ka pa at malaki pa ang pag-asa, Bal. Bata ka pa, 42 pa lang eh. Sabi nga nila, life begin at age 40. May pag-asa pa. Yung pag-aasap ko. Tandaan mo yan. May pag-asa pa. At nandito ang Team Daddy Frankie. Gagabayan ka lang. Minsan naisip ko na sana yung may pera pa ako na sana binigay ko ng buo sa kanila. Sabi kaysa naman doon sa mga kaibigan na ako. Oo, sa family muna. Hmm. Sana inuna natin yung family natin noon. Pero nagpapasalamat talaga ako dali Frankie na behalf of your mga kasamahan Mm-hmm. na natagpo niya ako doon sa may gilid na bagong building. Yung pinakauna. Nagpapasalamat talaga ako doon na napili niyo. Alam mo, sa dami-dami ng taong nasa lansangan, nakakapagtaka bakit ikaw ang isa. Bakit isa ka sa mga napili namin? Alam mo kung bakit? Meaning to say, may plano pa si God sa buhay mo. Salamat po. Mayroon pa. No? Yan ang tatandaan mo. Hindi natutulog si God kanino man. Ano man ang nangyari sa iyo, ano man ang mga pinagdaanan mo, may plan si God. Maaring sinubok ka lang ng panahon kung hanggang saan ang tibay at tatag mo. At ngayon malakas ka pa, okay pa yung pag-iisip mo, okay pa yung katawan mo, may panahon pa para baguhin ang lahat. Magbalik loob ka kay God. Huh? Pero bago mo masimulan yan, kailangan linisin muna natin yung nasa puso natin. Wala tayong galit kanino man, patawarin natin yung mga nagkasala para mapatawad din nila tayo. Okay? Yes, very friendly. Okay. So, bago ang lahat mo, ano ang magiging mensahe mo sa iyong mga magulang? I'm sure mapapanood nila ito. Nay, kung buhay ka pa, kung sino man yung nakapanood ito, mga pinsan ko, ito yung nangyari sa akin. Kailangan yung sino man yung kahit isang pinsan mo, nagpapasalamat ako kay Daddy Frankie. Gaano mo kamahal ang iyong ina? Mas mahal pa sa buhay ko, pero hindi namin. Dapat, nung malakas pa siya, nakakakumal na siya. Alagaan. Pero hindi ko naman siya pinabayaan. Mga sabor na. Hindi ko. Wala namang balita. Wala ka naman. Pero may pag-asa pa. Step by step. No? Naniniwala ako ng Daddy Frankie.
May pag-asa pa. Mahaba pa ang lalakbayin mo. Basta iwasan na lang natin yung bisyo talaga. Iwasan natin yung barkada. Iwas yung pinakauna doon, yung mission ko talagang pag yung alam, syempre, yung barkada na Hindi totoo. Okay? pagod na ako sa kanila. So, okay, marami pa tayong pagsasamahan, marami pang araw. Baka mag-close na kasi itong restaurant na pinuntahan natin. Basta bago kita pakakawalan, aayusin muna natin ang lahat. Pero isa lang masasabi ko sa iyo, Bal, huwag mo na sanang sasayangin ang pagkakataon. Kasalanan po dali lang. Maraming mga akong salamat sa iyo. Siyempre una yung Panginoon. Kay God. Yes. Tapos sa iyo at sa mga staff na bumubuo ng Ilalipag. Maraming salamat. Sige. Kahit ako medyo masyado akong nalungkot sa kwento ng buhay mo. Pero kaya natin sinabi, laban, magkasama tayo. No? Walang bibitaw, walang aayaw, maraming nagmamahal sa'yo. At sinusubok ka lang ng Panginoon. Paulit-ulit kong sinasabi yan. Dahil maging ako man, malupit din yung aking pinagdaanan noon. Pero kahit minsan hindi ako nagtanong kay God or what, much more nagtiwala ako sa Kanya. Okay. Okay ka different lang. Maraming salamat. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po at ito napakinggan natin ang kwento ng buhay ni Bal. Naway samahan nyo kami kung paano niya malalagpasan lahat ng ito. Maraming salamat po and magandang gabi. Salamat po sa lahat na nandyan sa baba, na nasa premiere, lahat po ng nakasubaybay sa buhay ni Valerie. Maraming salamat. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Salamat po sa inyo lahat.